Hi everyone, I'm Jim P, and this is Rewind, a throwback podcast. Okay, so we're back. Ito na ang part 2 na ating Rewind podcast featuring our all-time favorite teleseries kasama ang aking sister in theater and other stuff and in kaartehan. Oh my God. Ishi Villarreal Hero. Okay, at dahil dyan, dito sa part 2, kanina ang narinig nyo na or kung kailan nyo man pinakinggan yung part 1 and then this is part 2. Ang mga napakinggan nyo ay ang mga favorite namin from the late 90s, kung kailan nagsimula ang mga soap opera, to the early 2000s. Yes. Pero may hindi kami nabanggit kanina, nababanggitin na namin ngayon. At ito ang Between ni Carol Banawa, Nora Honor, Oh my God. Desiree Del Valle and Sherry Hill. Na kaya yata namatay si Sherry Hill sa Puso Ko Iingatan Kayo, na mention natin na pre-teaser siya dahil dito sa Between na, di ba? Kasi ito na yung next show niya. Tsaka alam mo, hindi ko nakikita na yung Between magiging ganun siya kundi dahil kay Sherry Hill. I think Sherry Hill talaga. Parang magaling siya. Ano ba ang memories mo sa Between? Ayun nga, alam mo na pag-usapan na natin to, yung naiinis ako kay Nora. Sobrang iyak ako ng iyak sa eksenang yun. Kasi, 'di ba, sa kanila magkakapatid, si Carol talaga yung singer. Tapos nung nasa simbahan sila, tapos si Carol feel niyang kumanta. Parang kumakanta siya, sumasabay siya sa choir. Tapos siniko siyang ganun ni Nora na parang, huy, tumihimik ka. Parang, di ka magaling. Parang ganun. Tapos si Carol parang tumihimik na lang siya. Di na lang siya kumanta. Iyak ako ng iyak doon. Tapos sobrang feeling ko si Nora. Sobrang unfair niya sa mga anak niya kasi nawala yung isa. Sobrang mahal na mahal niya yung si Desiree. Parang doon lang umiikot yung mundo niya. Tapos nakakalimutan niya si Carol. Parang ganun. Yun yung pinaka natatandaan ko doon. Tsaka, di ba, hello, yung kumakanta tapos nasira yung tape. Oo! Oh my God, yan din ang favorite ko talaga. Forever memory ko rin yan. Yan si Desiree na nagli-lipsync, tapos biglang tumalon yung tape. Oo. Tapos pinagbababato siya, di ba? Nasa stage pa siya, parang pinagbababato siya. Tapos bigla siyang dinala sa backstage. Tapos, cut to, kunyari, the buzz sila. Tapos, pinakanta siya doon, yung pala, pinainom siya ni Ricardo Cepeda ng pampatulog para sakto na pagpapakantahin na siya, bigla siyang nahimatay. Tapos walang idea si Sherry Hill na parang ano na ba, magkakaalaman na ba, biglang nahimatay. Nahimatay. Tapos doon ko alam mo, James, yun yung palabas na parang ganito siguro sa showbiz, no? Parang ganun, 'di ba? Kasi yung very showbiz yun eh. Yung parang yung glitz and glamour, hindi parang doon mo marirealize na kapag bata ka, ito yung totoong nangyayari sa likod ng ng showbiz. Na akala mo ito yung ina-idolize mo, tapos ang dami palang bako. Yung mga ganyan, 'di ba? Doon siya nag-umpisa sa Between. Correct. Bongga yun. At saka ang pinakagusto ko dyan, si Josh Santana. Na yung naging partner ni Carol. As in, my God. Kung na matanda si Josh. Isi-search ko si Josh. I-search mo siya. Doktor na yan ngayon. Doktor na yan ngayon, si Josh Santana. Di na siya nag-artista. Hindi na, oo. Ano yan? Crush na crush namin siya nung house angel namin sa bahay. Kasi siya ang kasabay ko laging nanonood ng Between. Tapos parang, kahit sa Wikipedia, wala siyang picture. Sa Instagram, the Josh Santana. Diba? Okay. Gusto mo yung live na live, stalk namin si Josh Santana. Hi Josh, mabait yan. Minessage ko yan para ma-feature ko siya sa isang article. Oo. Okay. Mabait yan si Josh. Yes, si Josh Santana. Super na-crush namin yan ng nun nga, ng ate ko na namin, ng kasambahay namin. Grabe. Siya yung pinapanood namin. Tapos ang cute-cute nila ni Carol. Kahit tinitingnan ko siya ngayon, hindi ko siya matandaan. Oh my God, bakit? Basta siya yung nakatuluyan ni Carol. Ang pangalan niya din doon, Josh Santana. Josh Santana. So ito ba yung pinakauna niyang exposure, tas nawala rin siya agad? Hindi naman siya nawala agad. Siya yung kumanta ng Tagalog version ng Meteor Garden. Okay. Okay. Si Josh Santana. Okay, sige. Baka ang tumata kasi sa yung partner dyan, si Carlo Muñoz.
Si Carlo Muñoz Oo, nga siya kasi ata. talaga Oo. 'di ba? Si Carlo Muñoz Oo. yung pinag-agawan. Tas grabe yan, Oo. yung si Carlo Muñoz at saka si Carol yung magjowa. Pero si Desiree gusto niyang ahasin. Tapos sakto na pagpasok ni Carol dun sa gate, hinalikan ni Desiree si Oo. Carlo para kunyari may nangyayari sa kanila. Correct. Sasaba yung loob ni Carol. Ayan yung mga talagang teleserye. Tatak teleserye yan eh. Oo. Ang daming ganyan. 'Di ba? Alam mo, balik tayo ha. Para sa akin, yung babalik lang ako doon sa pangako sa'yo. Para sa akin pala, ito yung nakalimutan ko sabihin. Para sa akin, yung awayan ni Amor Powers tsaka ni Claudia, sobrang nadala yon hanggang sa ngayon. Yung Oo. dalawang bida kontra bida. Alam mo yung parang ganun. Tapos nagsasalpo ka, hello Jody tsaka Isa ngayon, 'di ba? Parang ganun na ganun pa rin. Oo. Parang ganyan. Yung rivalry talaga. Yung rivalry. Wala lang, naalala ko lang siya dyan sa rivalry ni Bituin. Oo. Pero ang nakakatuwa sa Between kasi, very soft lang tong drama na to di Yes. ba? Wala, yan yung nagustuhan ko na walang sabog. Pero may mga sunog din dyan kasi di ba towards the end nasunog yung bahay nila na na basta yung nakulong pa nga doon si Nora tapos kitang-kita mo fake yung mga apoy. Totoo yung usok tapos may orange na ilaw pero fake yung mga apoy. Tapos, uy, dream come true ni yan ni Carol yan. Yung yes. sa MMK niya, 'di ba? Yung sa MMK niya, meron dong eksena na parang 'di ba na stroke na yung tatay niya, yung nakulong sila sa kotse. Yung sinabi ng nanay niya na, "Uy, meron kang may teleserye siya with Nora Aunor." Nora Aunor, ganun sabi ng nanay. Sinadya siguro yun. Si Gina Alahar ba yun? Yung nanay niya Gina ata? Alahar. Si Gina Alahar. Na parang magkakaroon siya ng teleserye with Nora Aunor. Sabi niya gano'n. Bonggang-bongga. Sobra. Alam mo, di ba pinakauna, di ba, ito na kasi yun eh. Yung parang, nagsa-start na yung itong mga stars natin. Si Megastar, nagsusoap sila. Di ba may Vietnam Rose din? Oo, si Maricel. Yung parang, makapalitan mo ba yung buhay ng anak ka? Yung ganun siya kay Angelica. Ma'am, talagang, ano ba Maricel, lahat na lang binubugbog mo sa teleserye o sa pelikula. Mapanakit siya. Mm-hmm. Tapos yung Vietnam Rose, tama ba? Si Catherine yung bata. Oo. Diba? Sobrang sakit nung eksena na yun. Para sa akin. Hindi ko siya makakalimutan. Ano man nangyari? High school na to eh. Yung parang nagkahiwalay sila ng nanay niya, nadala siya ng isang truck. Noon, nadala siya ng isang truck, kaya siya napunta sa Pilipinas. Tama ba? Parang si Maricel yan. Young Maricel. Si So, naghiwalay yung magkapatid. Angelica, naghiwalay sila ng nanay. At saka ng si Maricel. Tapos si Catherine yun. So alam mo, kapag sinasabi nila na yung si Catherine, hindi sapat yung arte, para sa akin talaga, bata pa lang si Catherine, magaling na siya. Kasi yung eksenang yun, James, ang galing-galing niya dun. Batang-bata pa siya nun. Sobrang bigat nung hinihingi na acting nun. Sobrang bigat. So, ang galing ni Catherine doon. Napanood mo yung eksenang yun? Hindi ko na matandaan eh. Kasi ang Vietnam Rose, hindi rin namin yan masyadong nasubaybayan. Kasi bukod sa nasa GMA na kami yan. Late, kasi di ba nilipat yan sa super late na time slot kasi hindi siya bumibenta. Kasi hindi siya bumibenta. High concept kasi yan eh. Dahil magic realism yan, di ba? Parang gano'n. Yan yung una na na hindi kasi siya hardcore fantasy. Pero siya real life pero merong parang fantasy involved. And kasi yan eh, parang nung time na yon, hindi pa marketable masyado si Angelica Panganiban. First bida niya ata yan eh. Tas hindi pa si Maricel Soriano, hindi naman sila sanay na nakikita siya sa teleserye. So parang kasi first nga niyang soap. First soap niya yan. Tas high concept pa. Hindi pa naman yan benta noon eh. Si Sharon ba may teleserye? Wala no. Late na, TV5. Ano? Yung Madam Chairman. Hindi naman masyado pinapanood yung Madam Chairman. Late na yun eh, oo. Tsaka late na siya pumasok sa teleserye world. Pero sa ABS wala siya, di ba? Wala siyang soap sa ABS. So, yun. Ito na, dito na tayo sa mid-2000s.
Reborns ba to? Kasi meron pang late 2000s. Charot, hindi. Mid-2000s, anong tawag dito? Ito na yung golden or glory days ng GMA at ng mga fantaserye. So Marina, syempre sa Marina tayo ng ABS na Orient talaga dyan, di ba? With all the Wait sirenahan. lang. Oh. Wait lang. Alam mo yung darating ang umaga? Yes. Yun talaga, di ba? Ako talaga, James, naniniwala ako na yung darating ang umaga, siya yung nagsimula na ang igsi na ng mga teleserye. Kasi sobrang igsi nun. 4 months ba? Maiksi lang yung darating ang umaga kasi hindi siya nag-rate. Aminin na natin. Hindi kasi siya nag-rate. As in, di ba, sanay na sanay ka na 2 years or 1 year na pumapalo yung teleserye. Yan yung first. Pagdating sa kanya, ma'am, nagulat ako na parang, ay, ang igsi na. After that, halos lahat, parang 1 year yung pinakamahaba. Mga naka-6 na buwan naman yata yan. Pero 6 na buwan. Hindi yan nag-rate eh. Kasi nga, high concept din yan. Kumbaga, yung Marina kasi, kaya siya talagang nag-rate kahit fantasy. Kasi, spoon-fed pa rin, di ba? Na mga dugong, ganyan. Ito, ano ba naman yung medalyon? Yung medalyon. Parang malas. Mga ganyan, di ba? May mga kamalasan sila, ganun. Parang yan? Same vein yan ng Vietnam Rose kasi eh. Na may mga sumpa. Na ganun. Doon si Jody, di ba? Nandun si Jody. Hindi ko makakalimutan yan eh. Yung parang mahirap si Patrick Garcia. Tapos si Jody Santa Maria, sumakay siya ng jeep. Tapos sinasiraan ba siya ng kotse? Basta parang ganun. Tapos nagbayad siya ng 500 or 1,000 pesos sa jeep. Tapos sabi si Patrick Garcia, parang conductor siya ng jeep. Ganun. Yung tatay niya yung taga-drive. Tapos siya yung taga-abot. Ganun. Sabi niya, ano ba to? Sino ba to nagbayad ng ganito? Ganun. Tapos galit na galit siya. So, ganun yung parang awayan muna sa umpisa. Tapos naging, di ba? Naging love interest. Meet-cute nila. Yan. Tapos, ang nakakaaliw doon, si Ian Veneracion yung di ba? Pinag-agawan ni Yula, saka ni Vina. Ni Vina, correct. So, ngayon ko lang na-realize na si Ian palang, tagal na rin palang nagsiserye. Oo naman. Tagal na niya. Yun. Parang yan ang isa sa mga una niya. Cut to, si Jody na anak niya doon ay naging ka-love team na niya sa Pangako Sa'yo remake. Oo, correct. In short, ganun ka-timeless ang itsura ni Ian talaga. Ni Ian. Truly. Yung Marina. Yung Marina, ang dyan, grabe, kasi nga, dahil makakalo din kami sa bahay, ni-record pa namin sa VHS yung pilot niyan or parang first 3 days. Ganong level siya. Tapos, di ba yung naging sirena na siya, na si Jane Ornesa pa yung batang Yes, yung bata. Oo. Alam mo, si Claudine, compared to, sino si Jezebel, si Ann Curtis, si Claudine hindi siya bababoom, hindi siya curvy, hindi siya wala, marketable lang talaga siya. Oo. Ganun si Claudine, hindi naman malaki yung bubay niya before na parang, yung hindi mo siya nakikitang sexy, nakikita mo siyang magaling. Ganun lang siya. Tapos sobrang marketable ni Claudine. I miss Claudine. Sobrang namimiss ko yung time na mga ganun ni Claudine. Grabe. So, nandyan din si Lorelai, na dalawa yung mukha. Bago ang karamiya, si Lorelai talaga muna. Yung mukha niya. Oo. Yung baliw-baliwag siya, di ba? Yung puro, yung niya, yung damit-damitan niya, talagang may mga basu-basura, ganyan. Baliw, sobrang galing ni Eugene. Kaya yung pala sirena pala siya dati. Oo, sirena siyang maganda before, di ba? Na sinumpa, parang ganyan. Oo. Tapos si Chocolate doon, si Marilu, si Malu de Guzman. Si Dugong, si Malu de Guzman, of course. Si Dugong. Oh my God, grabe. Sobrang na yan, sobrang si Dugong. Parang feeling ko hanggang sa buhay pa yung generation natin. Sobrang iconic na ni Dugong. Hindi na siya makakalimutan. Correct. Hindi na makakalimutan si Dugong. Yung basta ganun niya. Ang galing ni Malu de Guzman doon, di ba? Magaling naman siya talaga, pero grabe yan. Grabe siya. Grabe ang talaga. Ang husay-husay niya. Di ba, syempre, normally, yan yung mga artista na nakikita lang nating nanay. Oo. Tapos, naging character actress na parang, yung grabe yung nire-require dun sa, sa character niya.
Grabe yung prosthetics nila doon. Grabe. Si ano din, Ang init nandyan. Si Agot Isidro, si Agot, Snooki, Sunshine. Sunshine ba? Cruz. Oo, Sunshine Na, Cruz. na blonde. Oo. Tapos hindi siya nagtagal, di ba? Naging matanda siya. Tapos naging matanda siya, tapos naging Jane Oinesa siya ulit. Parang ganoon. Oo. Grabe. Ay, grabe. Natatandaan ko yung yung nagkapaa siya. Ito yung mga, very aerial to eh. Yung nagkapaa siya, maghahanap siya ng damit, nakaubad siya. Tapos yung nun, James, yung mga shots ni Wen to, di ba? Wen Garamas. Yung mga shots ni Wen, as in yung sa sampayan, yung nakikita lang ulot siya paa ni Claudine. Tapos nasa gitna niya yung damit. Tapos naglalakad si Claudine, sinusundan siya. Ang galing, hindi nakikita yung buong katawan, tapos hindi siya malaswa. Hindi malaswa. Kasi kay Ann Curtis, dahil nga siya, sexy talaga siya. Kilala siyang sexy. Dapat medyo may ganun, may laswa, ganyan. Si Marina, ang gustong-gusto ko kay Marina, kahit bata, pwedeng-pwede siyang panoorin. So, wholesome, oo. Oo, wholesome talaga si Marina. At saka din yan walang barilan yan di ba? Oo. Iba yan, powers talaga ang nila dyan. Wala rin kidnapan yan. Very aerial lang talaga, oo. In fairness nga, tapos naging tutubi pa si dyan, Claudine, ganun yung mga nangyari dyan, di ba? Ang dami din. Pero yan, ang feeling ko, ang pinakamalaking success ng Marina ay yung nagkaroon ng Marinara sa GMA. Marinara. Yung parang naging parody, di ba? Yung yung si Rufa May. Tapos tatlo siya. Kikwentuhan kita ng pinaka-favorite kong eksena ni Rufa May doon. Ewan ko kung natatandaan mo to. Di ba? Hindi ko napanood yan eh. Hindi mo napanood? Pero ito, sobrang nakakatawa to. Di ba, sirena nga siya. Ganyan. So, may sirena siya. Nakakahinga siya sa ilalim ng tubig. Bakla, may eksena doon na nilulublob siya sa palanggana na may tubig. Tapos nilulublob siyang gano'n. So, akala mo, miserable siya kasi nilulublob siya. Ma'am, pag ahon niyang gano'n, sabi niya, enjoy. knowing kami, enjoy. Sabi niya gano'n. Reset. Sobrang grabe. Sobrang tawang-tawa ako doon sa enjoy. Oh my God, so pinanood mo rin yan? Yung Marinara? Hindi. Ano lang siya, parang wala, palipat-lipat lang. Parang ganun. Tapos napanood ko yun, sobrang tumatak sa akin yun. Parang sira ulo to. Kasi yung Marinara, rin yan, inabangan din namin yung pilot niyan. Kasi nga super controversial niya dahil, siya, obvious na parody nga siya ng Marina. Di ba? Dahil Marinara, tapos Sirena. Unfortunately, ang tandang-tanda ko dyan, yung pilot niya nasira. Umeri na yung OBB niya na, Marinara, umeri. Tapos nasira yung tape. Tapos parang naulit yung OBB. Tapos parang hindi siya natuloy. Parang in-air na siya on a later slot. Parang ganun. Basta alam ko hindi natuloy on that specific, end of that specific supposed time slot, yung airing ng pilot ng Marinara. So wala, hindi namin napanood kasi nasa kabilang na kami. Channel. So wala na. Nawala na kayo ng gana. Nawala na kami ng gana. Parang, balik na lang tayo dito. Kasi, kasabay ng Marina, di ba, yung mga Star Circle Quest, ganyan. Yan yung mga kausuhan nun eh. Iba na naman yan. Ibang topic na naman yan. I-rewind natin yan sa ibang panahon. Ito na, punta na tayo sa golden age of the GMA era na. Ito na yung mga Darna, Encantadia, and hanggang sa naging remakes. So, yung Darna, sino ba yung... Ay, Mulawin muna ang nauna mo. Mulawin. Si Mulawin, ang pinaka natatandaan ko lang kay Mulawin, si Angel ito, di ba? Tsaka si Richard Gutierrez. Kasi ito yung parang galing sila sa clique. Tapos magkapatid sila doon. Magkapatid sila. So, parang grabe. Sobrang nakakalason po ng utak. Same. Ganyan din yung feeling ko noon na parang, sure ba kayo? Ba't ito naging love team? Di ba kambal to? Oo, sobrang kabal sila. Tapos biglang parang nakakalason siya ng utak. Wala lang, ang gandang-ganda ko sa... Gandang-ganda. Yun yung pinakauna na... Sorry, Fantaserye ba? ABS ang Fantaserye. Telefantasia sa GMA. Telefantasia sa GMA. Ito yung pinakauna na
nakita ko na, in fairness naman, James, hindi naman tinipid yung costume ng Mulawin. Ay, oo naman. Oo. Hindi naman talaga mukhang kalbo yung mga pakpak nila. Umamin na tayo dyan. Talagang, ay, grabe. Medyo level ng pakpak ni Rabia. Mga mabibigat yung costume nila dun. Hindi siya pinipid. In fairness. And alam mo, di ba, knowing naman si GMA na yung mga serye niya, normally yung nakikita ko before, medyo low budget. Pero kay Mulawin talaga, well, si Encantadia, di ba, ano ka? Oo naman, mamaya tayo pupunta dyan. Gustong-gusto ko kung paano sila gumawa ng costume. Para sa akin, mas magaling gumawa ng costume si GMA. Oo naman. Mas magaling din naman talagang gumawa ng fantasy ang GMA. Kasi, ang ano dyan, ang alam ko, kung bakit gano'n parang may nagkwento sa akin yan na parang ang ABS kasi always naghahanap ng reality. Gusto nila realistic pa rin. Ang GMA kasi always, di ba? Talagang sagad-sagaran na kahit sa mismo soap, ika-6 na utos, di ba? Kasi kahit anong tawag dito, kahit nasa real world siya. Pero minsan hindi na realistic, pero super benta, di ba? Super benta siya talaga, di ba? Yung nagbabatuhan sila ng balot, nagbabarila ng Nerf. My gosh, totoo. Tapos mga mayayaman to, ha? mga may pinag-aralan to. Mga mayayaman sila na ang gaganda ng mga damit nila. Tapos nag-aagawan sa stroller. Wala ibang stroller? Di ba? Kaya benta siya May market talaga yung ganun na parang sabihin mo ng low budget o kung ano man o hindi realistic. Pero talagang kaya naging niche nila ang fantasy Correct. Oo. Ang galing-galing ng GMA. Tas, hindi mo talaga mararamdaman na tinipid siya. Kasi, James, nung pinanood ko yung Lobo, which is lumipat na si Angel. Nung pinanood ko siya, sobrang sabi ko, naku, walang-wala yung Hindi naman siya mako-compare. Pero di ba, syempre, nagiging Lobo sila dun. Kitang-kita mo talaga yung mga effects kapag nagtatransform sila sa Lobo. Parang, ang ganda pa rin, mas maganda pa rin yung paglipad ng mga ng mga Mulawin. Mas mafe-feel ko, ang ganda-ganda. Ganda ng Mulawin. And, para sa akin, bagets pa lang si Angel, ang galing-galing na niya. So, nagalingan ka sa kanya dito sa Mulawin talaga? From Click kasi. From Click. Tapos parang nag-grow si Ma'am. Tsaka tomboy-tomboy siya sa Click, di ba? Yes, tomboy-tomboy siya. Tapos so nag-grow si Ma'am. Yun lang naman yung hinahanap ko pag magaling Yung parang may growth ka from your previous project. Parang ganyan. Ibig sabihin, gumagaling ka ng gumagaling. Just so you know po, si Ishi Villaruel, magaling pong artista yan. Kasi theater, theater enthusiast talaga yan. So, may karapatan siya. May karapatan siyang meron siyang mata for that. Kasi sa namin, well, hindi kasi ako dumaan doon, no? Pero dati daw, yan si Ate Ishi ang isa sa mga sumasala. Sumasalang. Sa mga nag-audition. Oo, ayan siya. So yun, nagagalingan ako kay Angel and Moms, grabe naman talaga. 'Di ba parang pagdating sa alam mo maraming nagsasabi na sobrang plain ng acting ni Angel sa Mulawin. Tapos parang nag-grow siya sa Darna. Pero para sa akin, Moms, grabe sa Mulawin, kahit hindi naman nire-require na sobrang heavy 'yun. Pero 'di ba, nakapag-deliver siya. So, yun, nagagalingan ako sa kanya din. So, tumawid ka sa Darna. Yung Mulawin kasi, hindi ko pa rin yan masyadong although it's familiar to me, pero kahit i-replay yan, hindi ko pa rin makuha. Hindi niya ako market. Because, lalaki kasi yan di ba? Very male-centric yung show na yan. Puro labanan, puro espadahan. Oo. Bugbugan, ganun. At least yung Enka kasi kahit ganun, puro babae yung bida mo, di ba? So doon ako, mas nakakonect. So, alam nyo na, nung mga panahon na yon ay babae na tayo. But anyway, eto na Darna. Siyempre, ito ang ultimate na dito talaga naging Angel Locsin. Si Angel Locsin. Si Angel. Ang Darna mo. Grabe, oo. Ang Darna ko, naniniwala ko na ang sexiest Darna, si Marian. Ay, Sa teleserye. For me, it's not Angel.
Pero she's the original teleserye, Darna. Pero para sa akin, pagdating sa hubog ng katawan, Marian pa rin ako. Oo, in fairness. Yung kay Angel kasi, mas tumatak yung Darna ni Angel sa akin. Kasi, siya, para sa akin, ito yung, grabe kasi minarket yun, ma'am. Kasi pinakaunang Darna yun sa, batang-bata ka pa siguro nito nung minarket si Darna. Ilang taon ka na nun? Grade 4 ako niyan. Grabe yung marketing grabe yung marketing ng Darna nung time na yun kasi ang tagal bago nasundan yung Darna sa pinilakang tabing ng teleserye. So parang nung ginawa siya, tapos Angel Locsin, ang laki na ng pangalan niya. Sobrang sinusubaybayan yun. Sobrang sinusubaybayan siya. So kay Marian kasi lumilipat na ako nun sa ABS. Oo. Doon kapag tatanungin mo ako ngayon kung ano natatandaan ko sa Dark na kay Angel, hindi ko ma-itemize yung mga natatandaan ko sa kanya. Pero grabe yung naging epekto nun dati sa mga kabataan, ma'am. Kasi ito na yung nagsa-start na parang hindi na payat yung mga hindi na payat yung mga bidang babae. Curvy. So ito na yung nagsa-start na yung mga kabataan na parang maghubog. Kaya si Angel Locsin, grabe yung nagawa niya sa mga kabataan. Sobrang ito na yung nagsa-start yung mga kabataan na gusto nilang medyo malaki na yung boobs nila. Dahil yan sa Darna. Yung generation natin, dahil sa Darna yan. Oo. Kasi yung usong-uso before mga Paris Hilton na straight body, ganyan. Ay, ngayon, feeling ko hindi Kardashian ang nagpasimula ng Angel Locsin. Si Angel talaga. My gosh, ako naman, syempre, dead man naman ako doon. Malay ko naman, di ba? Although, ang kilala ko lang naman na Darna ay si Nanette Medved. Dahil yun yung naabutan ko. Alam mo, feeling ko, ang perfect din kasi nung airing ng Darna. Kasi summer 2005 yan in-air eh. Mm-hmm. So, ang tao, nasa Yes, nasa TV. Balur. Nasa TV. Nasa bahay, nanonood ng TV. Diba? So, ang perfect na siya, pati ang market niya ay mga bata, ganyan. Tapos, a month later, binaktubakan mo ng Encantadia. May 2, 2005. Di ko makakalimutan yan. Oh, sorry na ha. Pagdating sa Encantadia, wala akong alam ha. Kita nga eh. Alam mo yan. Actually, may separate episode naman ng Enca. So, hindi naman natin kailangan i-lengthy discussion. Pero, I could say, talagang game changer to. Kasi ito yung kung feeling mo yung Mulawin talaga, super ginastusan. Yes. Parang feeling ko mas ito kasi gumawa ito talaga ng kaharian nila. Oo naman. Sariling kaharian. Tapos yung pinto pa lang na bumubukas, di ba? Parang dun pa lang, sabi ko, pasabog na to. Tsaka ang ganda ng corona kasi nung Inang Reyna eh. Oo, yung mga headpiece nila, grabe, ang gaganda. Correct, kasi ito pa yung nagkaroon ng Etheria. Na alam mo, may mga nagsasabi ayaw nila na Etheria. Yun kasi yung parang prequel. Parang nag-time travel sila back years later sa kung ano yung Encantadia, di ba? Ako for me, kami ni Mart, na aking beshi, na fan din ng Encantadia. Hi, Mart! Pinaka-favorite namin yan, yung Etheria. Feeling namin, siya, mas kasi siya, na iba yung niya, na iba yung cinematography from the first Encantadia. Parang nag-level up. Nag-level up, nagkaroon ng iba-ibang shot si Direk Mark Reyes, tapos yung kanta ang ganda-ganda. Yung parang alam mo yun, naging glossy yung yung Etheria. Kaya at saka sino man namang makakaisip ng idea na grabe naman, fantasy na nga ito, nag-prequel pa kayo, di ba? Correct. Parang na lahat na nakakaiba nilagay nyo dito sa Kaya siguro katagal si Encantadia? Well, a week bago siya mag 1 year sa ere, tsaka siya nag-end. So ang kaya tagal weird. din. Sana sinakto nyo ng mga day, 1 linggo na lang naman. Oo. Tinipid nyo pa ng 1 linggo. Oo. Pero for that for that kind of teleserye, moms, ang bigat ng budget, ang tagal niya. Oo, ang tagal niya. Ang tagal niya. 'Di ba? So talagang napanindigan at binudgetan kasi 'di ba, nagre-rate ito eh. Hindi ko siya pinapanood. Pero alam mo nung dulo, yung part 3 na yun sana yung mga magaganda na ang gaganda na ng mga kalaban. Pero yun na yung hindi na siya masyado. Din to, case din to ng, actually yung Encantadia na una. Medyo case din siya na sa sobrang haba, hindi na siya kinagat hanggang dulo. Oo. Kasi yung last chapter nito,
So, sobrang dami Oo. nang nangyari. Parang hindi na rin talaga. Ako, bumitaw na ako Oo. dyan. Nanood na lang ulit ako. Parang finale na. Pero yung last 2 weeks yan, parang hindi ko na rin Oo. nasubaybayan eh. May ganun tayo eh. Yung parang nakakaloko na, ang dami na nangyayari. Parang Oo. hindi na makatotohanan. Alam mo yan. And this Alam is natin yan fantasy ngayon. pa. Oo, and this is fantasy pa. Correct. May Yan ang ganun yung question ko tao. sa'yo. Kasi sobrang daming fan, like me, ng Encantadia, Oo. di ba? And for you, Oo. as a TV viewer na, yun na nga, GMA na ang nare-reach. At nanonood ka naman ng Darna, back to back yun, di ba? Bakit Yes. hindi ka na-hook sa Encantadia? Hindi. As in, para sa akin, yung mga ganyan before, James, hindi ko siya makita as teleserye before. Siguro dahil, moms, lumaki ako sa lumaki ako kay Maricel Soriano. Lumaki ako sa mga sagutan, mabibigat na na linyahan ng television at ng pelikula. So pagdating sa fantaserye, hindi ko siya nakikita as hindi ko siya ganito na lang siya. Hindi ko siya nakikita as teleserye na malalim. Nagigets mo ba ako? Oo, nagigets ko. Nung time na yon, parang feeling ko syempre hindi ko siya pinapanood, so hindi ko alam yung konsepto niya. Feeling ko nung mga panahon na yun, makukuha ko siya sa Once Upon a Time. Sabi ko na, nagets ko. Sa Hiraya Manawari. Yes, sa Bayani. Alam mo yung ganun? Feeling ko nung time na yun, makukuha ko siya dun. So, bakit ko siya papanoorin? Ganun lang siya. Ganun lang siya. Pero, ngayon, na nalalaman ko na, well, kasi, after niya, nung nag-end siya sa ere, nalaman ko na napakaganda pala niya. Ang dami palang fans nito. Sobrang ganda ng kwento. May mga backstory na ganito, na parang, based on research, may mga words pa nga na sa kanya mismo nag-originalize eh. 'Di ba? Parang sa kanya nang galing. So parang sabi ko, ay ang ganda pala ng ng series na to, pero hindi ko siya binigyan ng chance. Pero it's too late, ma'am. Tapos na siya eh. So ang challenge ko sa iyo ngayon, bilang marami ka naman ng time at malapit nang maubos ang inventory mo ng bags. At ikaw naman ay CEO na umuupo na lang. Kahit one episode a day lang. Available siya sa YouTube, available siya sa gmanetwork.com, available siya sa iFlix. Full episode to? Yes. Buong-buo. Mula Encantadia 1, Etheria, Encantadia Pag-ibig hanggang wakas. Natatandaan mo, kilala mo si Ate R, di ba? Sobrang fan siya nun. Tapos lagi siya sa status dati. College ako nito ata. Lagi siya college ba ako? Parang lagi siya nag-status about that. Tapos parang ako bakit? Maganda kasi ang kwento talaga ng Enka. Women empowerment, tapos, siya, parang din siyang soap. Parang din siyang soap na nasa Fantasy Melu. Ganun lang. Okay. Soap na soap ang Enka. So, yun bigyan natin ng chance. Araw-arawin kita. After natin i-record tong na to. I-try mo lang kahit pilot hanggang sa hanggang sa part na magalit na si Perena. Ako kasi yun yung yun yung best parts for me na Encantadia. Yung nagko-compete na sila kung sino yung magiging reyna. Kasi James, dapat nung before naman, hindi ko na ipagkakaila. May mga parts naman na parang pinapanood ko siya. Yung parang wala kang choice na panoorin. Yun yung papanoorin. Pero hindi talaga siya tumatak sa akin. So wala akong maikikwento sa'yo. Mm-hmm. Basta alam ko parang naging nandun pa si Don, di ba? Oo, siya yung inang reyna kasi talaga. Yung mga ganyan. Na naging si Marian Rivera nung Oo. So, yun ang challenge ko sa'yo. Sige. Pag natagalan mo at natapos mo ang 250 plus na episodes ng Book 1. Oh my God! Ay, ng Book 1 ng 2005 version. Tsaka mo panoorin yung 2016. Magkakaroon ka ng newfound appreciation. Kasi, well, ito sa sa separate Encantadia episode na to i-discuss. But, pero, I will, and I sige, can declare na mas maganda ang kwento nung bagong Encantadia. Iconic si 2005. Iconic siya kasi bago siya nung time na yun eh. Pero syempre naman, kung hindi ka naman nag-improve 10, 11 years later, para namang maano ka naman, di ba? Although may mga nuisance din. May mga walading plot lines yung Enka 2016, but promise, magkakaroon ka ng newfound appreciation kapag pinanood mo sila pareho.
So, lahat ng kailangan itama, itinama sa huli. Yes. Sa huling Encantadia. Oo. Okay. Yun din naman ang sinabi ni Suzette mismo. Oo. Nagtahi talaga siya ng loopholes nung first, Okay. sa mga first Tsaka iba na rin iba na rin, sabi rin niya, ibang-iba na rin naman talaga. Yung characters na lang yung naiwan, parang ganon. Oo. Yung ano ba, yung huling Encantadia, ano siya, nag-rate siya? Parang lumaban naman siya sa probinsyano. Siyempre kasi wala naman talaga sa probinsyano. Pero 8 months siyang lumaban. At saka alam ko nagna-number 1 din siya. Parang may mga episodes na natatalo niya. Okay. Pero nagsimulang matalo ng Encantadia 2016 ang probinsyano nung hindi na siya Encantadia. Nung Encantadia 2016 na talaga siya. Hindi na siya 2005 remake. Okay. So, yun. Yun ang mga clues. Magkakaroon tayo ng sariling episode na sige. Siyempre, hindi pwedeng hindi. But, ano pa? Ano pa ang mga mo? Siyempre, puntahan na natin yung Hindi, meron ako. Isa pa na pinaka-favorite din, Hiram. Ay, oo nga. Yung kay Chris and Dina Bonnevie. Heart Evangelista, yes. Diba? Tapos si Heart Evangelista kasi dito. Ma'am, siya to na yun eh. Hindi siya yung Heart Evangelista na nakikita natin ngayon na sobrang sosyal. Nung time na yon si Heart, ang branding niya nun, sweetheart. Parang wala siyang bashers. Alam mo yun, wala siyang bashers. Sobrang gusto siya ng lahat. So, nung ginawa niya yung Hiram, ma'am, sobra. Tapos si Jeff Eigenman yun. Sobrang walang episode na parang hindi nakakaiyak. Sobrang nakakaiyak yung mga episode nun. Sobrang nakakaiyak. Kasi Ann Curtis na parang sira yung buhay, pakawala, ganyan. Oo. Diba? Ganun Then, yung nag-umpisa buhay. siya na diba, nerdy. Siya yung basta siya, unfavored daughter. Tapos naging party girl. Before Celine in maging sino ka man, it was really Stephanie, na ganon, di ba? Oo. At hindi mo makakalimutan hindi mo makakalimutan na yung pagsaboy ng juice sa mukha yung pagsaboy ng juice sa mukha ni Chris Aquino, ni Dina Bonnevie. Yes. Tapos si Chris ganun siya. Kasi nakilam siya dun sa juice. Sobrang nakita ko yun na parang sabi ko, direct naman, sana medyo nilinis mo naman yung scene na yun. Pero feeling ko, ayaw na ni Chris na ulitin yun kasi masakit yung mata niya. Nahilam juice na siya. Kasi yung girl, orange juice, hindi man lang talaga tubig. Orange juice talaga sinaboy sa kanya. My gosh. Ako naman ang hindi ko makalimutang eksena dyan, maliban sa finale. Yung episode na si Ann Curtis, yung parang ni-reveal yung baho niya sa isang party na pinakita sa malaking sa malaking screen yung parang meron siyang kahalikan. Tapos 'di ba sinira niya yung yung screen kasi nasa tela lang, yung parang naka-projector. Projector. Ang galing ni Ann doon. Oo, in fairness. So kasi Ann, 'di ba, kakalipat lang sa ABS niya. At kailangan may patunayan siya. So talagang napatunayan naman niya. Napatunayan niya, oo. Kasi hindi pa siya ganun ka-likeable dahil dun sa character na yun, dun siya naging likeable sa ABS. Dahil sa character niya dun. Kasi much bigger actress si Heart nun eh. Sobrang love na love si Heart ng lahat ng time na yun. Grabe. After Berks, gosh. Yes. Sobrang nag-grow siya na parang sophisticated. Matured na siya. After Berks kasi na talagang parang kikay-kikay na immature, ganyan, sobrang pabebe. Yon, sa Hiram siya nag-grow talaga. Napakasimple lang ng eksena ni Heart na hindi ko makakalimutan dyan kung paano siya uminom sa baso. Na ang baso niya ay wine glass. Tapos sabi ko, ganun pala uminom ng tubig kasi yung pagkakainom lang niya, nakadikit yung bibig dun sa Nakadikit yung bibig dun sa bibig ng baso. Tapos umiinom lang siya. Tapos nagpo-flow lang yung tubig. Sabi ko, social. Kasi di ba tayo pag uminom, naka-laki ng bibig para pumasok yung tubig. Yung sa kanya naka-flat. Pero nakakainom siya ng tubig. Pero I must say, isa ang Hiram sa may pinakamagandang ending. Yes, oo. Ano ang ending nito, James? Diba, nakidnap si Ann Curtis pa nga yun, diba? Yung parang kumasabwat na kinidnap si Heart.
Basta parang gano'n, basta nakidnap silang dalawa, tapos hanggang sa nagkabati sila dun sa kidnapan. Tapos, Okay. sinave ni Anne si Hart, na si Hart Okay. ay merong heart ailment. Diba, na mamamatay na siya. Pero si Anne na baril. Tapos ang naging ending, si Anne yung namatay, dinonate niya yung heart niya kay Oh my gosh, Hart. oo. Kaya hiram. Oo, kaya hiram. Di Kaya ba? hiram. Correct. Hoy, si Jeff Eigenman yan, kilala lang siya na anak ng mga Eigenman. Pero, unang-unang ano niya yan. Yes. Teleserye niya yan. So, parang, yan yung yun nga, parang kailangan nila magpasok ng isa. Parang Casey Concepcion lang. Yung parang kilala ka lang na anak ng artista, tapos pinasok ka, so big star ka bigla. Parang ganun siya. Diba? Bongga. Maging sino ka man! Okay, nandito na tayo sa favorite natin, yung maging sino ka man. Pero ang trivia ko dyan, hindi ko yan 100% na subaybayan kasi 9:30 na yan ng gabi. At as a grade 6 student na kailangan matulog ng maaga, tulog na tayo pag maging sino ka man time. Kaya ako sad. College na. So, pwede ka na. Okay, college na ako, so hindi ako nakakanood masyado. Hindi ka na rin. Pero, ano ang kwento mo? Si maging sino ka man, dito ko pinaka naging favorite si Irma Adlawan. Alam mong patay na patay ako sa kanya. Correct. So, pag si Sinimalaya, di ba? Sinusundan pa natin yan. Yes, sinusubaybayan ko. Sobrang sinusundan, sinustok ko si Irma. Pero dito sa maging sino ka man, yung hindi ko makakalimutan. Kasi di ba, dinala sa probinsya ni Yuri, hindi Yuri, Ellie. Ni Ellie. Si Jackie. Nagpanggap silang mag-asawa, ma'am. Oo. Natatandaan mo to? Yes. Yan. Alam ko naman yan. Nagpanggap silang mag-asawa, which is very familiar to sa akin. Kasi, yung may pelikulang ganito si Sharon. Yung kay Rudy Fernandez. Yes. Okay. Yung parang nabagok yung ulo ni Sharon kasi may gusto kumidnap sa kanya kasi sobrang yaman niya. Nabagok ulo niya. Tapos dinala siya sa probinsya ni Rudy Fernandez. Tapos parehong-pareho yung setup, ma'am. May batis, ganyan, may batis, tapos ganyan. So sa maging sino ka man, very ganun yung feel sa akin. Pero minus the action scenes ganun. Tapos sobrang genuine nun. Kasi before to ng One More Chance eh. 'Di ba? After maging sino ka man, nagka One More Chance. So para sa akin, sobrang genuine. From Yuri to Ellie. Sino sa doon? Si Ellie and si basta yun. Popoy! Si Bea. Si Bea. Yuri and Katrina Argos. From that, girl, ang mature nila, nagpapakita ng legs dito si Bea. Na habang natutulog siya, yung kamison niya nakaangat na gano'n. Tapos tinitingnan lang siya ni Yuri. Tapos walang kuryente yung bahay nila. Ganyan lang, para lang. Sobrang sensual, di ba? Ito na yung parang nagsa-start na kaya nga si Popoy at Basha, merong mga pagpasok sa kumot, di ba? Yes. Kasi sa maging sino ka man na na-kickstart yan. Ma'am, ang pinaka-favorite ko sa maging sino ka man, aside from Irma, si Chinchin. Ayun naman. Chinchin talaga. Actually, si Chinchin ang breakout star ng maging sino ka man. Yes. Di ba may teleserye pa si Chinchin with Christine and Jericho? Tama ba? Yes. Di ba? Nabaliw-baliwag din siya doon. Prung-prung siya na. Ganyan. Basta prung-prung siya. Tapos gusto ko siya dito sa maging sino ka man kasi yung sa pumapatay kasi siya doon, di ba siya yung naging kidnapper, ganyan. Pero dito, ang pagkakontrabida ng lola mo, talagang social na lang. Social. Oo, ship magnet si ate. Tapos, sobrang natatandaan ko, si Ann Curtis, ang hilig lang niya, pag stressed siya dito, ang pangalan ni Ann dito, ma'am? Celine. Si Celine. Kapag stress si Celine, dahil kay JB, ang ginagawa niya, nagkukusko siya ng pool. Nagkukusko siya ng garden. Lagi siyang parang i-empty niya yung pool, tapos kukuskusin niya yon. Ganon siya. So sabi ko, grabe, iba rin. Sobrang social nito. Tapos ganon yung outlet niya. Nagkukusko siya ng pool. Si Irma Adlawan pala, ba't mo naging favorite? Di mo nasabi kanina. Hindi, si Irma kasi, sobrang kilala natin siya na mahirap yung character.
dito sa Maging Sino Ka Man, mayaman yung character niya. Yes. Mukha siyang, ano siya, mayaman siya, pero mukha siyang cheap dito. Kasi ganun siya talaga, di ba? Ganun yung character talaga. Yung character niya, mukha siyang cheap na mayaman. Yung maborloloy, ang kapal mag-makeup, laki ng hair. Di ba ganun, tas makulay yung damit. Sabi ko, grabe, itong artista pala. Kasi ma'am, before Maging Sino Ka Man, kilala lang si Irma sa mukha. Yes, oo, wala siyang pangalan. Sa Encantadia, di ba? Sa Encantadia, nandun siya parang, nanay lang siya ni Jeneline na nambubugbog. Oo, correct. Mukha lang siya. Hindi natin siya kilalang Irma Adlawan. Shucks, ma'am, sabi ko, dun sa Maging Sino Ka Man, ang galing pala nito mag-English. Galing niya mag-pronounce. Ang social niya. Ang galing niya mag-English. Sophisticated siya gumalaw. Ang galing-galing talaga ni Irma doon. Tapos parang, ayun nga, sabi ko, doon sa Maging Sino Ka Man, parang breakthrough yun ng lahat ng characters na parang nabigyan sila ng time to shine. Correct. Naaalala ko, napanood ko naman yung Walang Kwentang podcast yung sinabi ni Gege, I truly tawag dito, I agree with this yung parang sabi niya, doon sa Maging Sino Ka Man, ito yung pinakauna na parang nagmo-monologue sila lagi. Yes, Diba? Katulad ng kay Celine, yung nasa rooftop sila. Yung I never said that I love you. Ma'am, siya di naman sumasagot si JB dun. Talagang parang si JB, ano lang siya, parang focus lang sa kanya, tapos magsasalita na. That whole scene, parang natatandaan ko, 5 minutes ata yun. Yes, tsaka ano pa yan, karugtong yan ng di ba? Parang Friday, nagagano na sila, tapos may karugtong pa ng Monday. May karugtong pa, na parang doon, yung sa una, naka-all black sila. Tapos doon sa pangalawa, parang naka-green na si Ann Curtis, tapos kulot na siya na, mas maganda siya. Ganyan. Tapos, meron na naman silang linyahang ganun. Ang ganda ng characters doon. And I believe na parang, nakapanood ka ng One Tree Hill? Hindi ka nakapanood. Si One Tree Hill, ang style nun, parang may isang character na nagsasalita sa background. And then, kapag nagsasalita sa background, for example, si Lucas Pat, nagsasalita siya sa background. Yung sinasabi niya, connected yun sa ginagawa ng yung bawat characters. Yung may montage. Okay, yes. Yan. Connected siya. For example, ang dinidiscuss is about heartbreak. Tapos, lahat ng heartbreak nun, gosh, nandun siya, tinatahi-tahi nung Yes, bago favorite ko rin yung matapos device na yan. Yes. Bago matapos yung isang episode, ganun yung nangyayari. Which is ang hirap nun Ang isa pang favorite kong device sa Maging Sino Ka Man, ito hindi nabanggit doon. Pero bukod dyan, may isa pa doon na intercutting lagi yung mga eksena na magkausap kunyari si JB tsaka si Celine may pinag-uusapan. Or kunyari si Celine tsaka si Jackie may pinag-uusapan. Tapos ang sagot mapupunta doon sa kabilang eksena na nag-intercut, di ba? Yan din yung amaze ako dyan. Hindi kasi, ang treatment dyan direct FM Reyes. FM Reyes. Lyrical. Ganun yung gusto niya. Yung akala mo pero puro planting lahat. Saka mag-pay off later. Kaya ganun yung tunog, kaya puro monologue, di ba? Kasi very lyrical. Correct. Tapos, merong eksena si Yuri at saka si Jackie na parang Ellie. Yuri si talaga. Ellie. Favorite ko kasi si Yuri Si Ellie at saka si Jackie. Ma'am, Meteor Garden, yung naghahabol ng bus. Ay, yes, meron silang eksenang ganon. Sa dulo, Sabi ko doon, ang gulo ng book ni Bea dito. Bakit naman ganito, girl? Ang gulo talaga ng book niya doon. Pero yung parang, shucks, Yuri, Ellie, ganyan. Tapos akala mo, nandun na si Ellie, tapos biglang bababa, tatalikod si Jackie gano'n. Ang galing ng dalawa. Sobrang galing ng dalawa, Jim. Grabe. Alam mo, ako kasi mas Celine JB din Ako din. Pero, ang galing na galing ako kay Anne dun sa mga episodes na, di ba for a time, naging love interest na dito si Ryan Eigenman. Tapos, na-aksidente silang apat, si Ryan, si John Lloyd, si Bea, at saka si Anne. Tapos, ang namatay lang dun si Ryan Eigenman, di ba? Tapos, tumatak talaga sa akin yung eksena na
yung ano lang, yung hindi umiiyak si Ann Curtis sa buong mga pangyayari. Tapos nung nailibing na si Ryan Eigenman, mag-isa na lang siya dun sa kwarto. Tapos yung umiyak lang siya ng umiyak na ano, as in isang buong Yes. sequence na yun na umiyak lang siya hanggang sa nag-commercial. Grabe. Pati yung musical scoring nun hanggang ngayon, tanda ko pa. Kasi ang galing talaga ni Ann doon, na parang, my God, yun na paano ka na lang sa kanya na, ay, ganun. Oh my gosh, truly, sobrang ganda ng maging sino ka man. Ang 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 regret ko sa kanya, hindi ko siya tinutukan before kasi may teatro na. Same, oo. Pero, Oo. ano naman, nakaka-catch up ako dyan kasi bumili ako ng DVD niyan eh. Medyo may pera na tayo. So, ang bukod tangi ko lang na hindi napanood dyan, yung pumasok na si Angelica Panganiban. Kasi yan lang yung DVD na wala. Yung pumasok na yung character niya. Yung di ba napunta si Sam sa Book 2 na to. Hindi, doon din sa book 1. Hindi pa, nandun pa. Nauna kasi pumasok si Philip tsaka si Angelica, di ba? Nung napunta na sa province si Sam, na umalis siya sa Manila. Oo. Yun. Matandaan. Ang natatandaan ko sa book 2 si Rosana Roses eh. Correct. Pero ang ganda ng pasok niya dun sa di ba? Sa finale ng book 1 na talagang humanda kayo with all the gold confetti. Correct. Kaya pala gold ang confetti. Ngayon ko lang na-realize, kaya gold ang confetti kasi di ba gold na ang kulay ng maging sino ka man book 2. Correct. Oo. Yung yung may pa-butterfly na, parang basta meron siyang pa-butterfly ba yun? Yung book 2 wala ng butterfly. Wala ng butterfly. All gold and all gold na lang siya. And green. Diyan na pumasok sila Vice ganda, di ba? Tama ba? Naging sino ka man si Vice. Siya ang friend si ni Tony. Oo. Tapos, grabe, in fairness kay Tony tsaka kay Vice dyan, sila yung sila yung pampabali dyan eh. Di ba? Sobrang drama. Tapos sila yung pampabali. Kasi di ba mahirap silang magkaibigan na parang sa squatters area sila nakatira. Tama ba? Tapos, ayun, pampabali sila. In fairness, yung time na yun, oo nga, ang tagal-tagal na nang maging sino ka man. Hindi pa Vice gusto ko yung promo niyan, nung book 2, yung desire. Yung betrayal, obsession, despair, love. Di ba yung may mga ganon-ganon? Yung isa-isa sila per character. Lumalabas yung character. Tapos yung bawat character, meron yung ganon. Nice. Ang ganda-ganda ng promo niyan. Kaya lang kasi, kaya hindi na yan kasi iba na yung treatment niyan eh. Naging na siya di ba? Hindi na siya lyrical. Naging na siya, soap. Naging soap na. Hindi na panindigan sa book 2. Parang ganun. Parang yung bigat ng book 1, parang ganun. Yun yung nawala dun sa book 2. Yun din yung napansin. Naging action na to. Nagkaroon na ng mga barilan. Ewan ko dahil ba pumasok na si Philip at si Christopher. Nagkaroon na ng mga ganun. Basta ganun, hindi na siya naging lang. Basta naging na siya, family drama na hindi mo maintindihan. Parang ganun. Pero actually, maganda ang kwento ng book 2 kung hindi siya dikit sa book 1. At saka ang ayoko lang sa book 2 yung towards the end na nalimas na silang lahat. Na wala nang natirang. Yung alam mo yun, di ba si Ann lang naman ang alam natin na mamamatay, tapos biglang pati si Angelica din namatay. Si Angelica. Doon lang ako weird na weird. At saka na-weirdohan din ako doon sa bakit si Angelica ang naging ng gulo dun sa John Lloyd and Bea. Di ba Sam Milby ang target niya talaga sa book 1? Parang ganon. Yan lang. Ang haba na natin, grabe. Oo, correct. Ang haba na, girl. Sa third and last part ng ating all-time favorite teleseries episode, pag-uusapan naman namin ang ilan sa mga most recent teleseries na talaga namang sinubaybayan at minahal natin. At syempre, kung ano ba ang aming talagang all-time favorite teleserye na number 1 sa aming listahan. Pareho kami ng number 1. So, abangan yan next week dito lang sa Rewind, a Throwback Podcast.